Okay, good morning. I-share ko lang po sa inyo itong pinagawa natin na protective layer nitong Toyota Grandia GL 2025 natin. So tayo na po ang nag-design dito. So pumunta po tayo sa isang upholstery shop and then in-explain natin yung gusto nating mangyari. So ang naging final design po namin is kumbaga yung kwadrado niya, yung 3 sides naka-fix and then yung pang 4th side niya naka-open. And then ikukan na lang po, i-secure ng mga velcro. So ano po ang purpose nito? Ang purpose nito para pag naglagay po tayo ng any cargo, maleta, or katulad po nito, bibiyahe tayo ng bagyo ngayon, bigas, and lalo po yung mga malalaking maleta, malaking damage po ang naiki-create nila over time habang ginagamit natin sila. Pag tumatama po sila sa mga sidings ng upuan, katulad po nito. Yan. Okay? So tatama-tama sila rito sa mga panya, sa mga plastics. So nung wala pa po, tingnan nyo po, may mga tama na. And then sa ibabaw naman po, nagkokos siya ng mga dumi. Yan po. So sabi ko kailangan nating gumawa ng isang way para maprotektahan ito kasi luluma po siya kaagad. And then sa isang side po, yung pang-apat, open. And then meron pa siyang extra. Pupunta po yun sa ibabaw para protektahan naman niya yung ceiling. Okay? And then ito po, ang dami mga nung hindi pa nalalagyan. So sana clear sa video. Tumatama po siya rito sa mga kanya, protective covering niya. Okay? So kung hindi po ako nagkakamali, nasa 6,000 po yata ang paggawa natin dito. Kasi meron po tayong option, yung mas manipis na foam. Pero ang pinili ko po itong makapal na para pang matagalan. Kaya kung titignan po natin sa lahat ng mga kinaga natin, katulad po ng mga kalawang na yan. So kung wala po yan, pupunta po yan dito sa ating mga kuwan po. Pakita tama natin ilalim na bani. So tingnan niyo po. Bumili rin tayo ng deep matting. Pero pag wala po yan, ito po ang tatamaan niya, itong mga items na to. So sa ilalim okay lang po kasi meron tayong deep matting, pero magsisimula po niyang tamaan itong mga sidings na yan kapag wala po yan. Okay? So mamaya po ipapakita ko sa inyo sa video pag nakatapos nating mailagay yung kanyang mga cargo. Okay? Okay, try ko po kung pwede nating i-video habang nagkakarga kami, then pabibilisin ko na lang po. Okay? Salamat po! Okay, so yan na po yung ating final cargo. So makikita nyo po, kapag wala itong protective cover na to, lahat po yan pwedeng magsayaw during turns, especially pag sa bundok po. Maraming likuan. So today magkababaya-kaya pa tayo, so marami pong likuan doon. So pagdating po natin ng bagyo, magiging kwan po yan, magiging gulo-gulo dahil kwan po, walang humahawak sa kanila. So after this, ilalagay na po natin itong cover na to. So mamaya pagka nailagay na, ipakita ko ulit sa inyo yung final paano siya na secured. And then lalagyan lang po natin ng space dito. Wag po nating haharangan kasi katulad po ang dami nating cargo. Wag lang po nating haharangan itong part na to para po meron tayong visibility dito sa salamin kasi mahirap pong tignan yung mga nasa likod natin pag umaasa lang tayo sa side mirrors. Malaking bagay po yan. Hindi po natin pwedeng i-block ang rear view mirror. Okay? So malaking bagay po yan. Ang laki po ng iproprotection yan sa mga biyahe natin. Lalo na pag ganito ang mga kinakarga natin. Okay? So i-final na po namin. And then pakita ko po sa inyo pag paano namin siya binalot. Okay? Salamat po! Okay, meron po akong nakitang mistake dito sa cargo namin. So, i-avoid po pala natin yung ganito. Although meron siyang protection na ganito, pwede na kasing stressin itong salamin. So, wag po tayong magkakarga over itong limit
Kasi ito pong maleta na to, pag sumayaw na po to sa akyatan, pwede na pong basagin ito. Tulak. So, nilagay mo yan. kahit ilagay. So, ibaba lang muna natin para hindi natin siya may stress sa salamin. Ito na lang ang ilagay dyan. Okay? So, baguhin na lang po natin yung kamada natin. Okay, so yun po yung ating naging final arrangement ng mga bagahe. Medyo nahirapan po tayo ng last kasi ayaw niya magsara. Tumatama po itong area na to dito. So, babantayan lang po itong area na to. Parang lumalabas. Ito po yung area na kailangan clear. Okay? So, pwede na pong isara yan. Okay. Okay. Let's see. Okay, good morning. So, nandito na po tayo sa Baguio City. And ito na po yung ating condition sa ating luggage compartment. Ito yung in-explain ko po nung nasa Isabela pa tayo. So, tingnan niyo po, napakalaking bagay. Imagine po ito yung mga maletang tatama sana sa mga upuan. Pero meron pong isang napabayaan doon. No? Hindi na pansin po. So, ito kasi bumaba. So, dapat po ito nakataas. So, normally ito po dapat nandito. Okay. So, ito po ang ating karga. Hindi po nahila ito. Kasi ito po, ang level niyan higher than dito sa upuan. So, yun po yung mistake. May tumama po rito. Okay. Buti na lang sinalo po nung seat cover yung iba. Okay. So, kapag wala po ito, tatama po lahat yan, yung maleta na yan, magkakaskasan po rito. Lalo pag dumadaan po tayo sa bundok, maraming swaying na mangyayari. So yung mga gulong po na yan, tatama po rito. So tingnan nyo po, before na napagawa yan, may mga tama na rin siya. Pero at least, minimize na po. Okay? So meron pong isang nagsuggest kung let's say, may gusto pong magpagawa. Check ko na lang po ulit yung presyo sa Isabela pagbalik namin para makausap ko rin po yung tagagawa kung let's say pang maramihan na yung o-orderin, baka pwede pa po tayong bigyan ng special discount, and then depende po kung saan po ipapadeliver yung item. Itatanong ko na lang din po sa cheapest na delivery or courier, so let's say LBC, JRS. Kasi ang challenge po nito, medyo mabigat din siya dahil ito po yung makapal, yung parang 3/4 po yata ang tawag. May 1/2, may 1/4, may 3/4. So sabi ko, since pang personal use at hindi ka naman laging bibili niyan, so kinuha ko na po yung pinakamakapal para mas maganda rin po yung kanyang capacity ng pag-absorb ng impact. Kasi pag yung manipis po, okay pa rin. Ang iiwasan lang naman po natin is yung friction dito. Pero over time, mas maganda po ang shock absorbing capacity ng mas makapal. So, ang gagawin ko na lang po, hihingi ako sa kanya ng feedback kung magkano ang 1/4, 1/2, 3/4. Para po, bahala na po kayong mamili sa mga gusto pong magpa-order para matulungan din po natin yung gumagawa nito sa Isabela. So, sinasuggest din po sa akin na mag-open daw ng TikTok account kasi sa TikTok marami raw pong bumibili doon para makita rin daw po ng iba. So, sige po, lahat naman po ng suggestion, pag okay naman po, then why not po, especially pag magkaroon ng extra income doon. Pambili natin ng sticker, ng sombrero. So, pantulong natin. Okay? So, yun po ang ating update sa ating Toyota Grandia GL 2025 cargo compartment protection foam na lang tawagin natin. Okay? Salamat po! Okay, and then pahabol pa nga po pala. Let's say meron pong gustong magpabili nito. Kung titignan po natin dito, meron pong butas. Okay?
So nabutas po ito nung ikinuan na, tawag dito, nung sinecure na, and hindi po napansin. Tumapat po rito sa may locking hinge. So nung pagsara dito po, tumama, nabutas. So other than that, hindi po sana mabubutas. Pero ang gagawin po nating solution dito, pupunta lang po ulit tayo sa upholstery and then bibili lang, or kahit na humingi tayo ng mga retaso nila, tapos gupitin, either circle or rectangle or square, tapos i-rugby lang po para hindi po masyadong lumaki. Okay? So yun po, hingi na lang ako sa kanila kapag nag-check ako kung sakaling magkano po yung iba't ibang kapal ng foam. Okay? Salamat po. Okay, so isasara na po natin yung compartment. So pwede nyo rin pong ganyan, no? Pag konti na lang yung karga. So parang binalot lang siya para hindi siya magsayawan. Okay? Sa mga kwan po, malalayong lugar, pwede nyo na po sigurong ipakita ito sa gumagawa ng mga upholstery. Kasi po pag ang challenge naman nito pag ipapagawa pa galing sa Isabela, then yung shipment. So i-check po natin kung sakali. Basta pag balik po ng Isabela, ipa-check ko. And kung magkano yung best price nung gumagawa. And then kung magkano po yung shipping niya in case para po kung okay lang naman, then pwede nyo pong i-order pag na-set up na natin yung account. Okay? Napakalaking bagay po. Simula nung nilagay natin yun, protected na yung cargo compartment natin. Okay. Salamat po.